Papuri po sa ating buhay na Diyos. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na muli ay pinagkaloob niya po sa atin at binigyan po tayo ng pagkakataon na patuloy ang pag-aralan ang kanyang mga salita dito po sa Book of Joshua. Amen? Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa panibagong araw at pagkakataon na pahiram mo po sa amin. Maraming maraming salamat po dahil ginising mo po kami mula po sa magdamag na pagtulog. At ngayong mga oras nga po na ito ay pag-aaralan po namin ang Joshua chapter 22. Ama, patuloy namin hinihiling sa iyo ang iyong pagsama, ang iyong pagkilos, ang iyong pagbibigay sa amin ng karunungan, Banal na Espiritu Santo. Salamat po na patuloy namin itong maintindihan at maisapamuhay po namin ang bawat pinag-aaralan po namin sa iyong mga salita. Matuto kami at maging aral sa amin ang ang patuloy naming pinag-aaralan dito po sa Book of Joshua, specifically dito po sa 22 ngayong araw ng January 31, ang pinakahuling araw po ng January. Salamat po, niloob mo po na masilayan pa namin ang araw na ito, Panginoon. Salamat po. Humingi po din kami ng kapatawaran sa anong pong aming mga nagawa, mga sabi na kilos, mga pananalita na hindi po ayon sa iyong harapan, hindi po ayon sa iyong pandinig. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin at salamat po sa patuloy kalayaan po ng pagkilos mo po sa amin sa araw po na ito. Purihin ka po aming Panginoon at salamat po sa patuloy kaayusan din po ng ginagamit namin para sa live na ito, para ito po ay magtuloy-tuloy at maiparating po sa saan mang sulok mo po ito nais maipabatid. Salamat aming Panginoon sa iyong mga salita na buhay at talagang aming mapanghahawakan sa buhay na ito. Purihin ka po aming makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po ay mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang lamig po, no? Pero salamat sa Panginoon dahil patuloy niyang inaalaw nga po na tayo po ay makapagsama-sama via this platform. Joshua chapter 22, ang pamagat nga po is be careful of being judgmental. Nakita po natin no yung salitang be careful. So ibig sabihin, pwede naman po talagang maghusga. But be careful in doing so. Sige po, basahin na po natin. Bakit po kaya ito po ang title ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Verse 1, pagkatapos tinipon ni Josue ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad, at kalahati ng lipi ni Manases. Sinabi niya, tinupad ninyo ang lahat ng tagubilin sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh. At sinunod ninyo ang bawat utos ko. Hanggang sa panahong ito'y hindi ninyo pinabayaan ang mga kapatid ninyong Israelita. Tinupad ninyong mabuti ang lahat ng ipinag-utos ni Yahweh na inyong Diyos. At ngayon na ibigay na ni Yahweh na inyong Diyos sa inyong mga kapatid ang kapayapaang ipinangako niya. Kaya umuwi na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Jordan, sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh. Huwag lamang ninyong kakalimutang sundin ang mga tagubilin at kautosang ibinigay ni Moises sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Binasbasan sila ni Josue at umuwi na sila. Nakakatuwa po itong si Josue. Maging itong lipi ni na Ruben, Gad at kalahati ng lipi ni Manase. O nakakatuwa po dahil yung kanilang Numbers chapter 32, no po, ipinangako po nila na talagang hindi po sila uuwi hanggat yung mga kita ay hindi pa nakakamit yung kanilang mga lupain. At iniwanan nga po nila ang kanilang asa-asawa, ang kanilang mga anak, maging ang kanilang mga alagang hayop sa silangan po ng Jordan po.
sa eastern part po ng Jordan para nga po tuparin ang kanilang pangako sa Panginoon, sa lingkod ng Panginoon na si Moses, at patuloy ang magpasakop po sa lingkod ng Panginoon na si Joshua. Nakakatuwa kasi ay talagang tinupad nila ang kanilang pangako. Po kaya ang tawag dito, ito po ang unang-una nating matututunan dito po sa Joshua 22 na talagang dapat po kapag meron tayong ipinangako ay tutuparin po natin. Let your yes be yes and your no be no. Kaya mag-ingat po sa pagsasalita o sa pagbibigay po o sa tawag dito, pagpapangako po sa sino man po, kahit kanino. Maging maingat po tayo. Kasi kailangan po natin itong tuparin. Kasi mga binanal na tayo ng Diyos, di ba? Mga binago na tayo ng Diyos. So kung ano ang ating ipangako, yun po ay ating talagang gagawin. At kung hindi naman po natin kaya, ay di wag po tayong mangako. Ano nga po mga kapatid? Kung hindi po natin kaya o pwede natin sabihin kung loloobin ng Panginoon, makakarating ako. Pero kung hindi loloobin ng Panginoon, hindi ako makakarating o hindi ko magagawa. Po. So talagang mag-ingat po sa pagsambit ng anumang pangako. Lalo na ngayong sa ating panahon ngayon ng mga nakakilala na tayo sa Panginoon. Kasi kailangan talagang kung anong sinasabi natin, yun talagang ating ginagawa. And then ang maganda nga din dito po kay Joshua ay talagang parang mga anak niya na nga din po ang turing niya dito sa mga lipi no po ng mga Israelita na talagang bago sila umalis no po ay tinagubilinan niya po at ibinigay po ang kautusan ng Panginoon kay Moses na ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Po, unang-una po yon sa lahat. Kasi kapag hindi po natin inibig ang Panginoon sa buhay na ito, ay lahat po yon wala na po tayong magagawa. Hindi po natin kayang sumunod. Di po natin kayang tuparin ang ipinag-uutos ng Panginoon. Di po natin kayang maging tapat sa Panginoon at hindi po natin kayang gawin yung mga ipinapagawa niya po sa atin na nagmumula po sa ating mga puso kung unang-una sa lahat ay hindi po natin iniibig ang Panginoon. Kaya nga itong ibigin ang Panginoon, hindi lamang po ito tagubilin para sa mga Israelita, kundi para rin po ito sa atin na nabubuhay sa ating panahon ngayon. Amen po ba doon? Yan. Purihin ang Panginoon. Binasbasan sila ni Josue at umuwi na sila. Ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan ni Moises ng lupain sa Bashan. Ang kalahati ay binigyan ni Josue ng lupa sa kanluran ng Jordan, katabi ng iba pang lipi ng Israel. Nang sila'y pauwi na, binasbasan sila ni Josue at sinabi sa kanila, mayayaman kayong babalik sa inyo. Maraming baka, ginto, pilak, tanso, bakal at mga damit. Bahagi na ninyo ng mga nasamsam ninyo sa mga kaaway ang inyong mga kapatid. Umuwi na nga ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Niwan nila sa Kanaan ang ibang mga Israelita at bumalik sila sa Gilead sa lupaing naging bahagi nila ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. So, naibigay na yung mga bahagi sa mga kapatid nilang mga Israelita sa bawat lipi ng Israel. Kaya pwede na silang bumalik katulad ng kanilang ipinangako nung nabubuhay pa si Moises. Sa Numbers chapter 32 po natin iyon mababasa. Nga po, yung kanilang naging pangako kay Moises, unang-una sa Panginoon at kay Moises na talagang hindi nila iiwan o hindi nila pababayaang sakupin ng ibang lipi ng mga Israelita na hindi sila tutulong. Po, talagang tutulungan po nila ang kanilang mga kapatid na mga Israelita hanggang sa masakop nila yung bawat hanggang sa magkaroon sila ng bawat kanilang lupain, yung bawat lipi.
ay saka sila aalis. At ganito nga po ang ginawa ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Verse 10, pagdating nila ng Jordan na nasa panig ng Kanaan, nagtayo sila ng isang mataas at malaking altar sa tabi ng ilog. Nalaman ito ng ibang mga Israelita at ganito ang kumalat na usap-usapan. Sabihin mo nga, chismis. Po, alam niyo po, cancer talaga ang chismis. Po, ibig sabihin, hindi maganda ang dulot nito. Merong kumalat na usap-usapan. Sabi nga dito, yung usap-usapan na kumalat ang sabi, alam ninyo, nagtayo ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at ng kalahati ng lipi ni Manases ng isang altar sa hangganan ng Kanaan bago tumawid ng Jordan. Pagkarinig nito'y nagtipon-tipon sila sa Shilo at humandang digmain ang nasabing mga lipi. No po? Kaya nga ang pamagat nito is be careful of being judgmental. No po? Kasi yung kumalat po na usap-usapan ay mali po. Mali yung naging paraan. Kasi pwede namang kausapin nila. Dapat kinausap mo na nila o ano bang itinayo ninyo. Pero sa pagkalat ng usap-usapan ay naniwala ang mga tao kaya nagtipon-tipon sila sa silo at humandang digmain ang kanilang mga kapatid po, ng mga Israelita sa lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Kaya again, hindi po maganda ang dulot ng chismis kahit kailan. Kahit kailan, hindi po magiging maganda ang dulot nito. Basahin pa po natin. Sinugo ng bayang Israel si Phinehas na anak ng saserdoteng si Eleazar upang kausapin ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. May kasama siyang 10 pinuno ng mga angkang buhat sa bawat lipi ni Israel. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng mga angkan sa kani-kanilang mga lipi. Pagdating sa Gilead, sinabi nila sa mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases, ito ang ipinapasabi sa inyo ng buong sambahayan ni Yahweh. Bakit ninyo ginawa ang ganitong pagtataksil sa Diyos ng Israel? Nag-ano na agad sila, no? Ni-affirm na talaga nila na may ginawang pagtataksil ang mga lipi na ito. Lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Naghihimagsi kayo laban kay Yahweh sa pagtatayo ninyo ng sariling altar. Siya'y tinalikuran ninyo. Nalibutan na ba ninyo ang kasalanan natin sa Peor? Hanggang ngayon nga'y nagtitiis pa tayo sa parusang salot na iginawad ni Yahweh sa atin. Hindi pa ba sapat iyon at ngayon nangahas pa kayong talikuran siya? Kapag naghimagsi kayo kay Yahweh ngayon, bukas din ay magagalit siya sa buong Israel. Kaya kung ang inyong lupain ay hindi angkop sa pagsamba sa Kanya, tumawid kayo sa gawi namin sa kinaroroonan ng Kanyang tabernakulo. Doon na kayo manirahan. Huwag lamang kayong magtayo ng ibang altar maliban sa altar ni Yahweh na ating Diyos, sapagkat iyan ay paghihimagsik laban sa Kanya at sa amin. Nakalimutan na ba ninyo si Akan na anak ni Zerah nang sumuway siya sa utos tungkol sa mga bagay na dapat sunugin, kasama niyang naparusahan ng buong Israel? Hindi lamang siya ang namatay dahil sa kanyang kasalanan. Sumagot ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases sa mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang Diyos. Alam niya kung bakit ginawa namin ito at dapat din ninyong malaman. Kung kami sumuway at kung kami nagtaksil kay Yahweh, huwag na niya kaming hayaang mabuhay sa araw na ito. Kung nagtayo kami ng sariling altar upang suwayin si Yahweh, kung nag-alay kami ng handog na susunugin, o handog na pagkaing butil o handog na pinagsasaluhan, parusahan nawa kami ni Yahweh.
Ginawa namin ito sa takot na baka dumating ang araw na sabihin ng inyong mga anak sa aming mga anak, ano ang kinalaman ninyo kay Yahweh, ang Diyos ng Israel? Siya na rin ang nagtakda na ang ilog Jordan ay maging hangganang maghiwalay sa atin. Kayong mga lipi ni Ruben at ni Gad ay walang bahagi kay Yahweh na Diyos ng Israel. Kapag nangyari iyon, ang aming mga anak ay maaring hadlangan ng inyong mga anak sa pagsamba kay Yahweh. Ang totoo, itinayo namin ang altar na ito hindi upang pagsunugan o pag-alayan ng mga handog. Itinayo namin ito upang maging bantayog para sa amin at para sa inyo at para sa ating mga salinlahi upang maging katibayan na talagang sinasamba natin si Yahweh. Kita niyo po? Nakita niyo po ang ginawa ng maling paghusga. Sabihin mo nga, maling paghusga. Yes. At sa maling paghusga, nagkaroon din ng maling usap-usapan. Kumbagay chismis again. Hindi po maganda. Sabihin mo nga, hindi maganda ang dulot ng chismis. Yon, sabihin mo nga po, pakitype nga po, hindi maganda ang dulot ng chismis. No po? Hindi po talaga maganda. Kasi again, hindi po natin batid no, sa ating kalalagayan ngayon, sa ating panahon ngayon. No po, hindi po natin batid ang talagang motibo ng bawat puso ng tao. Kita lang natin kung paano sila gumalaw, no? Kita lang natin kung paano sila mag-react. Yung action nila, yun lang yung nakikita natin. Pero hindi natin talaga batid ang kaibuturan ng kanilang mga puso. Ano ba ang motibo niya? Bakit niya ginawa? Kaya nga mga kapatid, be careful of being judgmental. Hindi ko po sinabing do not judge. Ano po? Hindi ko po sinabing huwag kang huhusga. Ang sinasabi ko po is be careful of being judgmental. Kasi lahat naman talaga tayo may kani-kanyang standard, di po ba? Pero alam niyo po ba na tayo bilang mananampalataya na ngayon, ang dapat maging standard natin sa paghusga ay ayon po sa salita ng Diyos. Kasi tayo yung mga binago na ng Diyos. Kaya dapat palagi ayon na po tayo sa salita ng Diyos. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Hindi rin po sinabi ng salita ng Diyos not to judge. Ang sinasabi po sa Book of Matthew ay yun nga din, be careful of being judgmental. Kasi once you judge, ganun din ang takal na gagamitin sa iyo. Kung anong panukat mo sa iba, ganun din ang magiging panukat sa iyo. So be careful, kapatid. Katulad ng nangyari dito ngayon, dito sa pinag-aaralan natin sa Joshua 22. Inakala nila, no, tama din naman kasi nga kapag may ginawa ang isa, damay lahat, 'di ba? Katulad nung ginawa ni Akan, 'di ba? Nadamay ang mga Israelita, natalo sila against the city of Ai because of the sin of Akan. Nadamay din ang kanyang pamilya, maging ang kanilang mga alagang hayop. Kaya sila ay binato hanggang sa mamatay at nung mamatay na sila, sinunog sila. Hindi po sila pinatay sa sunog, di po. Pinagbabato muna sila hanggang sa mamatay. Silang lahat, pati mga ari-arian isinama, ari-arian ni Akan. At tumatak yon sa mga Israelita. Kaya natakot sila na ano ginagawa nitong Ruben, ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manase. Baka ito yung magdulot sa atin ng panibagong galit sa atin ng ating Panginoong si Yahweh. Tama naman na matakot sila, pero mali ang kanilang naging paghusga. Dahil ito talaga ang rason kung bakit nila itinayo ang bantayog na iyon upang maging katibayan na talagang sinasamba nila si Yahweh. Para kahit wala na yung mga itong mga nagsasalitang ito, para kahit wala na sila, alam ng kanilang magiging salinlahi na magkaugnay sila. Kasi 'di ba ang naghiwalay sa kanila kasi ay ang Ilog Jordan.
east and west of uh, tawag dito, east and west po ng Ilog Jordan ang kanilang pinakahangganan. So baka pag nga nangamatay na yung mga ito dito sa Joshua 22, tong mga buhay na nagsasalita nung panahon na ito, ay baka makalimot. No po? So para hindi makalimutan, nagtayo itong mga lipin na ito, 2.5 lipin na ito ng bantayog para makita nila ng isa't isa at para makita din sa mga susunod nilang salinlahi na talagang sila ay sa Panginoon. Na parehas silang sa Panginoon, na hindi sila kailangang mag-away o magdigmaan kasi sila parehas, east and west part ng Ilog Jordan, sinasamba nila ang Panginoong si Yahweh sa pamamagitan ng mga handog na susunugin, mga alay at handog na pinagsasaluhan. Sa ganoon, hindi masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak, wala kayong pakialam kay Yahweh. At kung sakaling mangyari ito, masasabi ng aming mga anak sila, ang nagsasalita po dito ay yung 2.5, yung hinusgahan ng mali. No? Sabi nila, at kung sakaling mangyari ito, masasabi ng aming mga anak, tignan ninyo, nagtayo ang aming mga ninuno ng isang altar na katulad ng altar ni Yahweh, hindi upang pagsunugan o pag-alayan ng mga handog, kundi upang maging saksi para sa amin at para sa inyo. Maging palatandaan po. Kailan may hindi namin inisip sumuway kay Yahweh o tumalikod sa Kanya. Totoo naman din ang mga pananalita ng mga at ang lipin ni Manase. Kasi isang patunay yung kanilang pagiging matapat, di po ba? Hindi nila iniwan ang kanilang mga kapatid sa gitna ng labanan, kundi talagang tinulungan nila itong makamit ang kani-kanilang lupain bago sila umalis, bago sila bumalik sa Gilead, dun sa eastern part ng Ilog Jordan. No? Pero yun nga, bago sila umalis ngayon, nagtayo muna sila ng bantayo. At sabi nila, kailan may hindi namin inisip sumuway kay Yahweh o tumalikod sa Kanya? Iba pang altar na pagsusunugan ng handog o pag-aalayan ng handog na pagkaing butil o handog na pinagsasaluhan bukod sa altar ni Yahweh. Hindi nila ginawa yon sa altar na nasa harap ng kanyang tabernakulo. Hindi sila gumawa ng panibagong Diyos-Diyosan, kumbaga, na pag-aalayan nila ng mga kung ano-ano. Kundi ito'y para maging silbing bantayog nga at buhay na sign na talagang sila'y sa Panginoon. Opo, na pareha sila, eastern part and western part ng Ilog Jordan, magkapatid sila sa Panginoon. Sumasamba din sila sa Diyos na buhay. Narinig ni Phinehas at ng mga pinuno ng mga angkan ng Israel na kasama niya ang sinabi ng mga lipin na Reuben, Gad at Manas at nasiyahan sila. Kaya sinabi sa kanila ng Phinehas, ang anak ng saserdoting si Eleazar, alam na namin ngayon na kasama natin si Yahweh sa araw na ito. So nun lang napagtanto. Opo, hindi kayo nagtaksil kay Yahweh, kaya iniligtas ninyo ang Israel sa parusa ni Yahweh. Better po talaga to seek understanding. To seek to understand, not to argue or debate. Mas maigi talagang nag-uusap. Sabihin mo nga, mas maigi talaga. Mas mabuti talaga na pinag-uusapan ang mga bagay-bagay. Hindi yung sa ating panahon ngayon na pag may nakita ka, hunisgahan mo, and then i-chismis mo na sa iba, oh, ganda talaga si kapatid. Alam mo ba, ganitong nakita. Alam mo ba, ganyan, ganyan, ganyan. Naku po, kapatid. Mas maigi na kinakausap mo, kapatid, ano ba yung nakita ko? Totoo ba yung nasa isip ko? No, seek to understand, not to argue or debate. Para malinawan ka, para hindi ka magkasala. Kasi ikaw din magkakasala kapag hindi ka naging maingat sa paghusga mo. Kapag kung anong nakita mo, yun na nga yun. Ako, kapatid, maling-mali po yan. Mas maigi pong kausapin mo muna yung tao. Po, mas maigi po yun.
Kasi tenyo, naghanda na sa pakikipagdigma yung mga nasa western part ng Ilog Jordan. Naghanda na silang digmain itong 2.5 lipi na ito. Kasi ay nagtayo nga naman ng bantayog na hindi nila maintindihan. Eh kung hindi mo maintindihan, kapatid, dapat kinakausap mo talaga yung tao. No po? Mas maigi po talaga. Seek to understand, not to argue or debate. At talagang alam nyo, ayaw na ayaw ng Diyos ng chismis. Sabihin mo nga, God hates gossip. God hates gossiper. God hates it, kapatid. Sabi nga dito, Levitico 19:16, huwag kayong magchichismisan tungkol sa inyong kapwa. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Po, again, huwag kayong magchichismisan tungkol sa inyong kapwa. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Ano pa pong sabi? Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira ng chismis ang magandang samahan. O di ba? Napakaganda ng kanilang naging paghiwa-hiwalay, di ba? Binless pa nga sila ni Josue. And then dahil sa usap-usapan nito, yung magandang paghihiwalay ay nag nagtipon-tipon sila sa Shilo at handang digmain ang lipi ni na Ruben, Gad at kalahati ng lipi ni Manase. Maganda po ba? Hindi po. Maganda ang naging kalalabasan ng maling usap-usapan, ng chismis. No, nakakasira po talaga ito ng magandang samahan. Kaya nga, instead of making judgments and tossing around accusations, it would have been wiser to listen and to seek to understand. Again, mas maigi po na maging maingat. Sabi mo nga, tulungan ako ng Lord na maging maingat sa paghusga. Yes. No po, even sa mga pinapanood natin, di ba? Minsan nagkakasala tayo, nanonood lang tayo. Kasi kung ano-ano nang sinasabi natin dun sa napapanood natin. No po? Kaya maging maingat po. Instead of making judgments and tossing around accusation, it would have been wiser to listen and to seek to understand. Again, mas maigi pong nakikipag-usap tayo dun sa tao. No po, na, na gusto nating husgahan. Mas maganda mag-usap, magpaliwanagan. No? Tulungan tayo ng Panginoon na maging maingat po tayo sa paghusga kahit kanino. Kahit kanino. No po, kahit unbeliever man yan. Lalo na sa ating mga kapatid sa Panginoon. Tulungan po tayo ng Panginoon. Sabi nga dito sa Roma 12:18, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Ang sabi po ay sinuman. At ang sabi ay hanggat maaari. No? As much as we can, as much as possible, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Tayo talaga yung mag-a-adjust kasi tayo yung mga nakakaalam ng salita ng Diyos. Hindi natin maaasahan ang mga unbeliever. Na po, hindi natin sila maaasahan na sila yung mag-a-adjust sa atin. Hindi, tayo yung lalawakan natin ng ating pangunawa, tayo yung magpapatulong sa Panginoon, tayo yung mag-a-adjust. Po, para magawa nating makapamuhay ng payapa kasama ng sinuman. Kasi mas maganda naman talaga na payapa kayong nagsasama sa isang tahanan, kayo bilang mag-asawa, kayo ng inyong mga anak. Di ba? Mas maganda naman talaga na masaya lang. Pero kung may problema, i-deal. Kung may kasalanan, i-deal din. Hindi yung ano naman, peking kapayapaan. Hindi naman po ganun. Kundi yung talagang tunay na kapayapaan galing sa Panginoon. Amen?
Sa pagpapatuloy po, iniwan ni Phinehas at ng mga pinuno ng mga angkan ang mga lipi ni Ruben at ni Gad sa lupain ng Gilead. Nagbalik na sila sa Kanaan at iniulat sa Israel ang buong pangyayari. Natuwa ang mga Israelita at nagpuri sa Diyos. Hindi na nila muling nabanggit ang balak nilang paglusob at pagwasak sa lupain ni Gad at Ruben. Kita niyo po, no? Ano pa pong sabi? Ang altar na iyon ay tinawag na saksi, sapagkat sabi ng mga lipi ni Gad at Ruben, saksi ito para sa ating lahat na si Yahweh ay siyang Diyos. Amen! Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, again, mahalaga po ang salita. Words are important. Once po na ito'y sinalita natin, hindi na po ito kayang ibalik. No? Hindi na kayang ibalik to. Actually, yung mga gera, bago yan magsimula, yung gera na, tawag dito, kaya bantayan yan binabantayan, lalo sa ating panahon ngayon, binabantayan ng China yung sinasabi ng ating presidente. Binabantayan din ng ating presidente ang sinasabi ng presidente ng China. No, bantayan yan. Salita lang kasi yan. No? Salita yan na yan talagang pinag-uugatan ng labanan, ng war. No? Kaya maging maingat sa pagsasalita. Once spoken, they cannot be put back. Hindi kayang ibalik, 'di ba? At katulad ng pananalita ko ngayon, di ko na siya kayang lulunin ulit. No po? Hindi ko na siya kayang ibalik na, ay hindi pala totoo 'yon kasi narinig nyo na eh. No po? Kaya talagang nagiging maingat tayo sa ating pagsasalita. Kaya talagang nag-aaral po tayo at nagpapatulong tayo sa Panginoon. Kasi once na nasabi na natin, yun na yung paniniwalaan ng tao. You cannot take it back, kapatid. Kaya we must think before we speak. And sundin natin itong encouragement na ito sa Roma 12:18. Again, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Po. So, maging maingat din again talaga sa pagsasalita. Sabihin mo nga, tulungan ako ng Panginoon na maging maingat sa pagsasalita. Kasi again, alam niyo po, words can kill. Yes. And also, words can encourage. No? It can also be an encouragement to anyone na makakarinig nito. So, maging maingat sa pagsasalita. Tulungan tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po. Muli ay in-encourage mo po kami, pinaalalahanan mo kami, tinuruan mo kami to be careful in being judgmental. Be careful in every judgment po na aming sasabihin, iisipin. Maging maingat kami. Tulungan mo kami, Panginoon. And also, maging maingat kami sa pagsasalita. Nawa, makapagbigay buhay yung aming sasabihin. Hindi makasakit o makamatay doon sa taong aming pagsasabihan. Tulungan mo kami, Panginoon. At tulungan mo din kami kung may kakausapin mang kaming tao para ituwid sila. Tulungan mo din kami sa bagay na ito, Panginoon. Lalo na kaming mga magulang sa pagsasalita sa aming mga anak. Patawarin mo kami kung may nabanggit kaming mga salita na lalo pang nakapag-down sa kanila. Patawad po, Panginoon. Itong araw na ito, patuloy kami nagpapatulong sa iyo, lalo na kaming mga magulang. Matutunan naming magsalita ng mga mabubuting bagay at mga encouragement sa aming mga anak. At kung mali sila,
makapagsalita pa rin kami ng ayon sa iyong salita, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Mga kananayan, katatayan, mga kadalagan, kabinataan. Matuto kaming magsalita ng tama at ayon po sa iyong kalooban. Salamat po sa aral na ito na talagang nagbigay po sa amin ng pagkatuto. At nawa wag namin itong makalimutan at patuloy namin itong mai-apply sa aming mga buhay sa lahat ng panahon na loloobin mo na kami mabuhay pa. Maraming maraming salamat aming Panginoon. Maging sa mga kapatiran ko po na nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Miracle of Life family and our family from Apayao. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay na patuloy nakatalaga para sa iyo. Maging ang patuloy himala mo po sa aming kapatid na Chrissy at sa aming Mami Elma, sa aming Nanay Lemia, Ate Irene. Patuloy himala mo po sa aming Teacher Bell at sa kanyang buong pamilya, sa aming Ate Rosel at sa kanyang buong pamilya, sa aming Mama Len at kay Ronnie, maging kay Hazel at Christian. Patuloy himala mo din sa pamilya ng aming Ate LP, ng aming mga ni Brother Bernie at ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Salamat po, palagi mo kaming pinaghihimalaan. Salamat din po sa mga kapatiran po namin from other fellowship na palagi po naming nakakasama sa pag-aaral na ito. Salamat po, kilalang kilala mo po ang mga kapatirang ito, Panginoon. Nawa ay patuloy ang magdulot sa amin ang iyong mga salita ng pagbabago at encouragement na patuloy makapamuhay ng may kabanalan sa iyong harapan, ng tama sa iyong harapan, Panginoon, ayon sa standard mo, Panginoon. At salamat din po sa pagsundo po namin sa airport sa aming daddy, Pastor Lito, kay Deng, kay M, at kay Dykes. Pakaingatan mo po kami, Panginoon, at nawa po hindi po kami ma-traffic. At salamat aming Panginoon sa patuloy pagsubaybay mo po sa amin hanggang sa kami makarating po sa Terminal 3. Maraming maraming salamat aming Panginoon at salamat din po sa lahat po ng iyong mga ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Patuloyan namin alalahanin ang aming mga inaral sa umaga pong ito. Papuri sa iyo, aming makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Papuri po sa ating Panginoon. Again, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nakapanood at napakinig sa atin sa araw na ito. And yes, pakisama po kami sa inyong pananalangin dahil after this live po ay ah, papunta na po kami sa airport. Yes, maraming salamat po sa buhay po ng ating daddy, ng ating Pastor Lito na makakasama na natin mamayang gabi kung loloobin ng Panginoon at salamat din sa Panginoon sa buhay po ni Deng, ni M at ni Dyke sa nakasama din sa mission. Ang kanilang flight is parang 8 o'clock yata. So nasa airplane na sila. Salamat sa Panginoon. And salamat din sa Panginoon sa buhay po ng mga mahal sa buhay here and abroad. Yes, Teacher Bell, Sir Newell, and kay Baby Noe, maraming salamat sa Panginoon sa inyo pong buhay. Ate Erin at sa inyo pong mga anak. Pastor Arlene, hello po. From Olongapo, maraming salamat sa nag-iisa niyo pong asawa at sa inyo pong anak. Patuloyan kayong paghimalaan ng ating mapaghimalang Diyos. Salamat din po sa ating Nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Umeng, sa inyo pong mga anak, apo, at mga biyanan. Maraming salamat din, ay, mga manugang pala, sorry. At salamat din sa nag-iisang nanay po ng ating Nanay Lorna na nasa Batangas. Salamat din sa buhay po ng ating Nanay Vicky, sa nag-iisa mo pong asawa, sa inyo pong mga anak, mga apo at mga manugang, maging sa patuloy ang ah, pag bibigay sa inyo ng karunungan ng Lord para makultivate ang land niyo po diyan po. Ayan. Patuloy palaguin ng Panginoon ang inyong mga pananim. Maraming salamat din po sa ating Ate Rosel, maging sa inyo pong buong pamilya, sa ating kapatid na Crazy, patuloy kang
pagtagumpayin ng Panginoon hanggat ah, hanggat ginagawa mong Diyos ang ating Diyos, at salamat din sa buhay ni Mary Mel at ni Melchor. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Nanay Lemya, Nay. Patuloy lang kayo paghimalaan ng Panginoon kasama ang inyong mga anak. At salamat din sa ating si Lovely, Carl, Kiel, and Lucas, maging si Michael. Pakiingatan siya ng Panginoon sa abroad. Ganon din si Pretty. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Tatay at ni Nanay. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Pernie. Hello po, kapatid. Na-miss ko po ang Apayao. Salamat sa Lord. Kung loloobin ng Lord ay makakarating ulit ako dyan. Purihin ang Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating... Hmm? Amen. Thank you po. Yes, Mama Len and Kuya Ronnie, salamat sa Panginoon sa buhay niyo pong mag-asawa. Patuloy kayong paghimalaan ng ating mapaghimalang Diyos. Salamat din po sa Panginoon sa buhay ng ating Nomi Lindican. Hello po kapatid, patuloy ang samahan kayo ng Panginoon habang maingat niyo po siyang sinusunod sa buhay na ito. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po. Yes, kapatid na Lex, belated happy birthday sa iyo. Patuloy ang samahan ng Panginoon ng nag-iisa mong asawa at kayong mag-ama habang nandito kayo sa Pilipinas. Salamat sa Panginoon. Yes. Maraming salamat din po sa inyong mga panalangin para sa amin, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen. Yes po. Yes, salamat din sa Panginoon sa buhay ni Hazen. Ganda, maraming salamat sa buhay mo. And sa ating si Mare Joanna Fe Gallardo at ang Bihag Clan. Salamat sa buhay ni Nanay Gloria at ng iyong mga kapatid, mga pamangkin, mga bayaw at hipag. Salamat sa Panginoon. Yes. Amen. Nawa na nag-greet ko na po lahat, no po. Purihin ng Panginoon again. Kasama po kami sa inyong prayer, maging ang mga kasamahan po namin sa kalsada. Purihin ng Panginoon at salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.